Alright guys, so activity tayo ngayon. So, paano naman natin gagawin yung mga processing logic? So, yung katulad ng halimbawa, meron tayong form. And then, nag-input tayo ron, syempre. Ngayon, kapag nag-submit tayo, meron tayong makikita doon na processing data, loading, mga loading, kung ano man yung nilalagay nila. So, nagsasabi tayo na nag-wait tayo kasi may pinaprocess na data. So, paano natin gagawin yun? So, sa React, syempre, magkakreate tayo dito ng state na message. And then, set message. So, ito yung magsasabi kung asan state ba tayo. So, nasa process ba tayo? Nasa fulfilled ba tayo? Or rejected. So, lagay lang natin ito use state. And then, yung ating null default value. Ngayon, create tayo dito ng handle submit. So, assume lang natin nagsasubmit tayo ng form. So, para mas clear sa inyo kung ano yung tinutukoy natin na topic or yung activity. So, ito ay asynchronous. Ngayon, so maglagay lang tayo dito ng siguro h3 for message. So, di-display natin yung message. Before natin yan display, syempre kailangan may logic tayo dyan na rendering. So, lalagay lang natin dito yung message kung may value. Ngayon, create tayo ng button na nag-assume kung ano yung submit natin. So, on click, handle, submit. Yan. So, ngayon, syempre, before natin magawa yung ganun, kailangan lang naman natin mag-create ng validator. So, basically, ito yung step bago tayo mag-proceed sa next line ng code. So, ganito kasi yung logic niya. So, kailangan, pag nag-submit tayo ng form, so may validation tayo dapat. So, iba-validate natin lahat ng input, kung tama ba, o match ba doon yung mga format. So, create tayo ng function na validate, and then, yan. So, ito ay gawin natin asynchronous. Ngayon, dito is, pwede naman natin hindi ilagay yung asynchronous. Yan. So, kayo bahala. Basta lalagay natin asynchronous. Ngayon, ang gagawin natin is, create lang naman tayo ng, let's say, ilagay natin yung set message dito na process or processing. So, it means nagpa-process na yung data natin. So, pag click natin to, so, lagay muna natin siya. Tawagin natin dito. Await.validate. Yan. So, tingnan natin sa browser. Yan. So, makikita nyo nag-process na. So, gawin naman natin is, kailangan natin siya ilagay kung submitted na ba or failed. So, halimbawa, magkakreate ako dito ng promise. Tapos, meron tayo dyang function sa loob, callback function, and then yung ating first argument na resolve at saka second na reject. So, dito is, ang gagawin lang naman natin is, create lang tayo ng timeout ng function. So, ito ay magsasabi kung hanggang kailan tayo. So, ang gagawin natin to set message is yung form submitted. Yan, then resolve. Tapos, yung ating set timeout function. Lagay lang natin dito yung timeout. And then, yung ating seconds o interval. So, siguro mga 3 seconds yung waiting time natin. And then, form submitted, diba? So, check natin. So, refresh muna natin. Then, tignan natin kung anong mangyayari. So, after 3 seconds. Click natin submit. So, processing yan. Then, after 3 seconds, makita natin form submitted. So, ganun natin ginagawa yung logic dito sa React o yung sa mga web application, kung yung ganun features na may process kapag nagsasubmit tayo.